Hi everyone! Dahil sa mga aksidente sa Marilaki, ay nagkaroon na ng mga outposts ang mga HPG at pulis sa mga delikadong daan sa Marilaki. Sa video na ito ay tingnan natin kung gaano nakaligtas sa ngayon ang mga daan sa Marilaki dahil bantay sarado na ito ng HPG at pulis. Panoorin natin ang video na ito. Sa nakikita nyo po ay bantay sarado na ng mga HPG ang Marilaki Highway upang masigurado nila na ang mga motorista ay hindi bumabanking at nag-i-stunts sa mga palikundaan. Nagpataw din ng 30 km/h na bilis upang hindi magpatakbo ng mabilis ang mga nagmamotor. Chine-check din ng mga HPG kung may papeles at lisensya ang mga motorista. Ang mga nakikita ng mga HPG na nagbabanking ay pinapara nila upang masabihan na bawal ang kanilang ginagawa. Ang mga motorista naman na walang lisensya ay ini-impound dahil ang mga ilan pala na dumadaan dyan sa Marilaki Highway ay wala palang lisensya. Maganda ito dahil upang maiwasan ang mga aksidente sa kalsada ng Marilaki. Ang masama kasi dyan sa Marilaki ay may iba tayong mga kababayan na gumagawa ng stunts, katulad ng pagsusuperman at pagbabanking na halos sumasayad na sa tuhod ang balikat sa kalsada. Masyado itong delikado dahil ang mga gilid ng kalsada ay hindi naman tulad ng racetrack. Sa racetrack kasi ay may mga goma o gamit na gulong ang bawat gilid ng kalsada para kapag sumemplang ang mga rider ay hindi ito masyadong magtatamo ng pinsala. Bigla ko tuloy naisip na sana ay merong magagandang loob na maglagay ng mga gamit na gulong sa gilid ng mga daan sa Marilaki para kapag may naaksidente ay hindi sila masyadong nagtatamo ng pinsala. Pero mali din kasi ang ginagawa ng ilan nating kababayan na nagbabanking dahil sobrang taas ang chances na mawalan sila ng kontrol sa motor. Ako mismo ay sinubukan ko kung anong pakiramdam nung nagsusuperman sa motor. Doon ko nalaman na sobrang hirap pala kung mahina ang upper body mo. At sobrang delikado dahil kapag pinihit mo yung preno ay susubsob ka sa harap ng manubela. Kaya tingin ko, mali din yung maglagay ka ng mga gulong sa gilid ng kalsada dahil parang sumasang-ayon pa tayo na gawin nila ang pagbabanking at pagsusuperman. Tingin ko mas maganda siguro kung magkaroon na lang ng circuit track dyan sa Marilaki. Yung bang puro corners tapos may mga gulong sa gilid ng mga corners para safe. Tapos magbabayad na lang yung mga riders na manonood at magbomotor sa loob ng circuit track. Sa ganung paraan ay hindi na nila kailangan gawing racetrack ang daan ng Marilaki. Yun kasing pagbabanking dyan sa daan ng Marilaki Highway ay parang hobby na din para makapag-unwind tuwing weekends. Yun nga lang ay sobrang napakadelikado dahil pag nagkamali ka ay sasapulin mo yung kabilang linya ng kalsada na pwedeng ikamatay ng rider kapag merong motorista na dumadaan din. Pero kung titingnan mo naman ay ang purpose naman sana ng pagmamotor sa Marilaki ay upang makita ang napakagandang nature at malanghap ang sariwang hangin. Mas maganda na yun kaysa magpatakbo lang mabilis at magbanking sa corner na pwede pang maging sanhi ng aksidente. Naglagay din ng mga HPG ng dalawang harang upang obligadong magminor at bagalan ng takbo ng mga rider. Katulad iyon ng mga harang doon sa Cabiang Tunnel kung saan kailangan mong mag full stop dahil kailangan lumiko ng mga rider. Maganda ang naisip na yun ng HPG. Yun nga lang ay nagkaroon ng aksidente ng gabi dahil may biker na hindi napansin na may harang pala sa gitna ng kalsada. Kaya ang payo ko ay paggabi ay huwag na lang lagyan ng harang dahil ang mga rider din naman ay hindi naman nagpapatakbo ng mabilis dahil sa dilim ng kalsada. Wala naman siguro magpapatakbo ng 80 km sa gabi dahil pag hindi nila natansya ang daan ay didiretso sila sa bangi ng Marilaki Highway. Napansin ko na wala ding tumatambay sa mga gilid ng Marilaki Highway. Wala namang batas na nagbabawal na tumambay ka sa gilid ng Marilaki Highway pero dahil bawal na ang nag-i-stunts at nagpapatakbo ng mabilis ay naging tahimik na ang kalsada ng Marilaki. Ang isa pang dahilan kaya nagpapatakbo ng mabilis ang mga motorista ay upang makuhaan sila ng mga vloggers. Ang mga gilid at delikadong paliko ng Marilaki Highway ay punong-puno dati ng mga vloggers. Ina-upload ito ng mga vlogger sa kanilang mga social media at sobrang laki ng kinikita nila. Ito namang mga riders ay upang makuhaan sila ng maganda ay lumalot pa sila sa kanilang limitasyon. Nagpapatakbo ng mabilis ang mga rider
at bumabanking ng sobrang bilis, kaya pagdating nila sa mga corner ay minsan nawawalan sila ng kontrol at doon na nag-uumpisa ang mga disgrasya. Ako mismo ay naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam noong marami pang tumatambay dyan sa Marilaki Highway. Ang sarap sa pakiramdam na pinapanood ka ng mga tao habang lumiliko ka sa mga corners ng Marilaki Highway. Ang pakiramdam ay para akong artista sa sarili kong movie at hinahangaan ako ng lahat. Yun marahil ang dahilan kaya marami tayong kababayan na gumagawa ng mga stunts dahil sa pakiramdam na iyon. Ibang saya at ligaya ang katumbas ng bawat tingin ng nakatambay sa gilid ng Marilaki Highway. Isa siyang pakiramdam na nakakakilig at sobrang nakakaakit, nabibilisan at magbabanking ka sa kalsada ng Marilaki Highway. Ang isa pang nakakapang-akit sa mga rider na gawin ang stunts ay yung mga tinatawag na pitik sa Marilaki. Sila yung mga nasa gilid ng Marilaki at kinukuhaan ng picture ang mga rider. Ang masama kasi noon ay pinuprovoke ng mga nagpipicture yung mga rider na gumawa ng sobrang banking na nagiging dahilan ng aksidente. Kaya ang ginagawa ng mga HPG at pulis ay kapag merong rider na nagsasign na parang heart sa ulo ay hinuhuli nila. Yun kasi ang sign dun sa mga pumipitik sa Marilaki na kunan ng rider. Kapag nakita ng mga photographer na nagsasign ang rider ng parang heart sa ulo or parang M gamit ng dalawang kamay, ay yun yung sign na kuhaan sila ng picture. Pero dahil dumalang na ang pumupunta sa Marilaki Highway, ay napilitan ng mga pitik sa Marilaki na lisaanin ng lugar dahil wala ng rider na gustong dumaan sa Marilaki Highway. Naalala ko tuloy noon na sobrang saya ng paligid ng Marilaki Highway dahil sa dami ng taong nakatambay. Yung iba ay nagbablog pero yung iba naman gusto lang mapanood ang mga nag-i-stunts na rider. Gusto kong isalute yung mga tumutulong upang itayo ang mga motor kapag may naaksidente. Kung wala silang dalang kamera at ang gusto lang nila ay tulungan ng mga naaksidente ay wala namang masama doon. Kailangan pala ng mga naaksidente ang tulong dahil kapag ikaw pala ay naaksidente ay sobrang manhid ng katawan mo. Kaya dun sa mga nakatambay na tumutulong upang itayo ang mga motor ay thumbs up sa inyo. Pero kapag may malubhang aksidente at hindi makatayo ang rider, mas maganda na wag na lang silang galawin. Tumawag kayo ng ambulansya at lagyan ng bilog na damit sa ulo ng naaksidenteng rider habang hinihintay dumating ang ambulansya. Sa ganung paraan ay yun na ang pinakamagandang gawin habang hinihintay na dumating ang saklolo dun sa rider. Ang kalsada ay isang daanan upang makapunta tayo sa ating trabaho, paaralan at sa magagandang lugar. Hindi po ito ginawa upang gawing palaruan ng mga karera at gumawa ng stunts. Sana isipin po natin na bago natin gawin ang mga napakaganda pero delikadong stunts ay tatandaan po natin na may pamilya tayong naghihintay sa ating pagdating. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.